Good morning mga kapanalig, Father Jerome Siciliano po ito. Live na live po tayo via Zoom dito po sa EDSA Shrine of Mary Queen of Peace. Ito pong simbahan na ito matatagpuan po ninyo sa tapat po ng isang mall. Kanto po yan ng Ortigas at saka EDSA Avenue. At veritasan po unang, pagsasainan lang, pagsasaere ngayon pong taong 2025. At kahit po nung December ay na-preempt po yung ating mga programa dahil nga po busy yung mga pare para sa simbang gabi. At meron din po tayo mga programa din na kinover. Halimbawa po yung mga ordinasyon ng mga obispo at yung unang misa ni Cardinal Ambodo B dito sa Pilipinas. At ganun pa man, maraming salamat dahil nabigyan pa tayo ng pagkakataon na makapag-programa pa rin po tayo dito sa Radio Veritas sa palatuntunang Veritasan. At ngayong umaga pong ito, marami po tayong pag-uusapan. Nakalinya po sana yung General Appropriations Act. Kaso nga lang ho, medyo yung mga resources speakers po natin ay na-busy. Kaya hindi po natin matatalakay yan. Pero baka pahapyaw lang ho na discussion, pwede po natin gawin din yan. And then of course, malapit na ho ang piyesta ng Black Nazarene. Sa January 9 po yan, puspusan po ang ginagawa nilang paghahanda. At mamaya-maya lang po makakapanayam din natin ang technical advisor ng Quiapo Church at talakayin po natin dito yung mga paghahanda na ginagawa dyan sa EDSA, dyan po sa Quiapo Church, the Church of the Black Nazarene. And then para maintindihan din po ng mga deboto, mga pilgrims na pupunta dyan sa January 8, January 9, sasama po sa prosesyon at dadalo sa misa doon po sa Quirino Grandstand. Ano ba yung mga do's and don'ts? Okay? Alamin po natin yan maya-maya lang. At bukas naman po dito sa EDSA Shrine, tayo ay magsasagawa ng opening rites ng Jubilee Church. Ito pong EDSA Shrine ay napili bilang Jubilee Church para sa mga AFP personnel, PNP personnel, government workers, politicians, kasama na rin po dyan, and security forces or personnel. So sila po ang binibigyan po natin ng focus bilang Jubilee Church dito po sa EDSA Shrine. Bakit po napili ito? Very obvious po siguro yung dahilan dahil medyo associated din po ito sa nangyaring 1986 People Power Revolution. At madalas na kapag sinabing EDSA Shrine ay ando dun lagi yung mga pagkilos, diba? Laban sa pamahalaan, hindi naman laban sa pamahalaan per se, pero laban sa corrupt na pamumuno, inefficient na pamumuno, walang moralidad na pamumuno. Kaya bilang Jubilee Church naman, gusto natin na bigyan din ng intervention yung pong mga nabanggit na sektor. Kumbaga, ang tawag natin dito, evangelization of the government sector. Kailangan din naman nilang i-evangelize. Hindi naman po sila separated sa buhay pananampalataya. Sila po ay mga naglilingkod sa bayan, pero kailangan pa rin naman ng presensya ng simbahan. Kaya hindi po natin sila iniit sa pera. Malayo po yan sa pamumulitika. Some other people may again think that pamumulitika na naman. Bakit nagkaroon ng ganyang sektor sa Jubilee Year? Again, the focus is evangelization. And besides, tayo po ngayon ay nasa taon ng synodality. Yung Jubilee Year, then itong synodality. Yung Jubilee Year, ito ay pagbibigay ng biyaya sa taong bayan. Kaya, in the spirit of synodality, i-reach out din natin yung mga kapatid po natin na nasa pamahalaan. Kaya binanggit ko na yung mga politiko, mga government workers, and then AFP, and then PNP personnel, and then of course, yung security forces. Yung mga security guard po, kasama din po yan. Kaya evangelization of these sectors. At ano po bang maaasahan ninyo dito kapag nagbukas na po kami bilang isang Jubilee Church? Kakaroon po ng mga recollections, kakaroon ng mga catechetical instructions, and then magkakaroon ng mga evangelization. Yan po ang gagawin. Hindi lamang po ito para makatanggap ng indulgence. Yan po mga nabanggit na sektor kapag sila ay pupunta dito sa EDSA Shrine. Ang mahalaga po dito ay, yun nga, pabigyan sila ng spiritual encouragement, spiritual intervention. Alam ko na very practical po yung politics. Alam ko na yung paggagawa ng policies at yung mga security concerns,
talagang medyo practical ho yan in a sense. But let's not forget na ang buhay naman ng tao, may iba't ibang component yan. It's not only about the practical things, but also the spiritual things. And we should assist and help also our brothers and sisters na andyan po sa mga sektor na ito. So sila po ay hindi naman dapat na mait sa pera. Yan. Kaya bukas, alas 12 po yung opening namin dito sa EDSA Shrine. At inanyayahan po natin mga ilang politiko at yung mga pulis naman ho, andi dito lagi, may nagbabantay pa rin po dito sa EDSA Shrine. So hopefully, maging makasaysayan at at the same time maging matagumpay. Ito pong gagawin po namin dito sa EDSA Shrine. At hindi naman po EDSA Shrine na mag-open bukas. Yung iba pong mga dineklara na Jubilee Churches sa Archdiocese sa Manila, bukas din po ang kanilang opening rites, ika nga. Pero yung ibang mga simbahan na pag-alaman ko na dineklara bilang Jubilee Church, mamaya pong gabi, anticipated mass na po kasi yun for tomorrow, ay mag-o-open na rin sila. Pero karamihan ay bukas. Iba't iba pong mga oras. Okay, meron po ako nakita na 9 o'clock, meron din pong 10 o'clock, meron din pong sa hapon, meron din pong parang wala na akong nakitang sa gabi na mag-o-open ng kanilang Jubilee Church. Pero dito sa ulitin ko, 12 noon. But we will start with the 11:30, okay? Opening ceremony. And then papasok po kami ng simbahan at umpisan po natin yung misa ganap na alas 12 ng tanghali. May mga nagtatanong po, para lang ba sa mga sektor na aking nabanggit, yung pagdalo sa misa bukas? Hindi po. Ito po ay open sa lahat. Kaya po yung mga nakikinig ngayon, kung malapit lang naman po kayo sa EDSA Shrine, inaanyayahan ko rin po kayo na dumalo bukas. Okay? So, hopefully, makita po namin kayo para at least ma-feel natin na tayo ay sama-sama sa pagdarasal at meron tayong pagkakaisa sa pagpapahayag ng ating pananampalataya. At huwag nating isipin lagi na yun nga, separated tayo sa mga politiko. At yung politika ay wala dapat na presensya sa simbahan o di kaya yung simbahan ay walang presensya sa politika. No, it doesn't work that way. So we need to work hand in hand, okay? Para naman po ito sa bayan. Kaya mahalaga yung evangelization, mahalaga yung catechetical instruction, mahalaga yung recollection. Mabigyan sila ng mga reflections, di ba? Mabigyan sila ng mga, mga tamang paggabay para magampanan po nila yung kanilang tungkulin sa bayan na maayos. Usually po, ang ginagawa ng mga tao, bakit ba yung marami dyan sa pamahalaan, mga na-train naman yan sa mga Catholic schools. Pagkatapos, sila pa ngayon yung mga gumagawa ng mga kabulastugan sa pamahalaan. But hindi naman po natin nilalahat na sila ay gumagawa ng corruption, di ba? Na sila ay inefficient. Meron ng mga tao sa pamahalaan na corrupt, na inefficient, but meron din namang naglilingkod ng tapat na piniisip talaga kapakanan ng taong bayan. So, yung pong mga nalilihis ang landas, yun po yung gusto natin ma-reach out. Kasi para mapaalalahanan, ito ang tamang landas, ito ang dapat natahakin, ito ang tamang pagserbisyo, wasto na pagserbisyo sa tao, ito dapat ang ating gawin. Di ba? Mapaalalahanan lang ng simbahan. At tinitingnan natin ito bilang magandang pagkakataon para magkarinigan tayo, magkadaupang palad, at of course, magkausap-usap para nga sa ikabubuti ng bayan. Usually kasi, di ba, kapag sinabi natin pamahalaan sa simbahan, parang lagi nagbabangayan No? Parang kapag may ginawa yung pamahalaan, na nakabantay yung simbahan, babatikos ng simbahan. At kapag naman may ginawa yung simbahan, pagbabatikos o iba pang mga pagkilos, yung taong bayan naman na hindi nakakaintindi. Bakit ba yung simbahan na mumulitika yan? Bakit ba nakikisaw-saw na naman yan? Hindi na maintindihan yun, yung ganung dynamics. Dito po, in the spirit of synodality, and then synodality, walking hand in hand. Yun po yung image yan. Sama-sama tayo. Pero sa sama-sama natin paglalakbay, ando doon yung pag-aasam natin na tama ang gagawin natin. Wasto ang mga gagawin natin. Kasi kapag may nakita tayong mali,
hindi tayo dapat magkatubili na itama, i-correct yung mga pagkakamali na yan. And I guess, it works also for them. Kung may nakita silang mali sa amin, bilang simbahan, gawin din naman nila na tayo ay itama, na tayo ay pangaralan din. At hindi po kami magkakaroon ng insecurity na kapag sinasabihan ay galit kagad, nag-react kagad kami. Because we also admit the fact that imperfect din naman ang simbahan. Meron din naman talaga mga lapses yan as we do our mission. So yun po, ang dynamics dito. We correct each other, we help each other for the benefit of the people. Okay, magpapakilala po muli ang Veritasan. Huwag po kayong maglilipat ng inyong sesyon. Veritasan. Hatid ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ang tinapay ng buhay. Pagnilayan natin. Payo sa mga kabataang lalaki mula sa Aklat ng Kawikaan. Anak ko, ang aral ko ay huwag mong limutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim, upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay at maging masagana sa lahat ng kailangan. Ang tinapay ng buhay, inihatid ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ang sayang makarinig ng katagang. Salamat po! Lalo na ngayong Kapaskuhan. Halina't regaluhan ang ating mga minamahal. Magbigayan ika nga ang may magandang naidudulot na produkto sa ating pangangatawan. Balutin mo na ang kapeng may taglay na kakaiba. May purple corn na, may tunay na bigas pa. Kahit malamig ang weather ng Pasko, mainit at malusog naman ang humihigop ng Mart Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra. Ito ay mayaman sa fiber na mabilis panunaw sa ating mga kinakain. Merry Christmas sa iyo, kasangga! Ang Mart Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra ay mabibili na sa pinakamalapit na sari-sari store, grocery, supermarket, butika at drugstores dito sa ating lugar. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Mart Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Tunay na bigas, tunay na wagas! Tampok ang mga kwento ng kabataang nagpapamalas ng sipag, tapang at pag-asa. Mga kapanalig, handa na ba kayong marinig ang mga kwentong puno ng pag-asa, inspirasyon at talino ng kabataan? Ngayong January 2025, tuwing araw ng Sabado, samahan kami sa The Good Hour, hatid ng Falcon Campus Hour Season 12. The Good Hour. Oras ng kabataan, oras ng inspirasyon. Kita-kits mga kapanalig! Veritasan. Okay, nagbabalik po tayo mga kapanalig dito sa ating palatuntunang Veritasan. Si Father Jerome Siciliano po ito, ang kasalukuyang rector po ng Shrine of Mary Queen of Peace, o mas kilala po sa tawag na EDSA Shrine. At binanggit ko po sa inyo kanina na magbubukas po kami bilang isang Jubilee Church sa isang seremonya na gaganapin po bukas, January 5. Mag-uumpisa po ito ng alas 11:30 ng umaga at ang misa po natin ay gaganapin alas 12 po ng tanghali. At invited po hindi lamang yung mga sektor na dedicated para dito sa Jubilee Church ng EDSA Shrine katulad ng AFP personnel, PNP personnel, security personnel, government workers, politicians, lahat po kayo ay invited. At yung iba pong mga simbahan magbubukas din. Okay mga kapanalig, baka andi dito na po yung ating pong kakapanayamin. Okay, ready na po ang source person natin, si Alex Irasga. Siya po ang technical advisor ng Nazareno 2025. Magandang umaga sa iyo, Alex. Father Jerome Siciliano ito. Umaga po, Father Jerome, at sa inyong tagapakinig sa Radyo Veritas. Okay, kahapon po ay nagkaroon ng pagbabasbas ng replika ng Poong Nazareno. How did it turn out? Marami ho bang dumalo? Hindi naman ho nagkagulo? Nang isang araw po ito, Padre, yung replica blessing. Kahapon po yung ating First Friday Mass. Kaya medyo busy kami ngayon sa simbahan ng Quiapo. Pero lahat naman po ay naisagawa natin ng maayos. No?
Marami hong mga replika na nabasbas noong Huwebes. Kahapon po ay may preview na tayo ng pagdami ng mga deboto na nagsisimba sa ating dambana dyan sa Quiapo. At inaasahan natin na bukas, linggo, ay mas marami pa ng Biyernes ang magsisimba rito. Aha. Kailan po ba dadalhin yung imahen ng Black Nazarene sa Quirino Grandstand, sa Luneta? Dahil po sa Lunes ay meron akong panimulang special na misa para sa mga volunteer. Madadala na ho natin to bago ho nung asais. Kung kailan ho yung takdang araw at oras, hindi po natin ito ina-anunsyo publicly dahil sinasamahan po ng mga deboto yung paglipat ng ating imahe mula Quiapo papuntang Grandstand. Kaya ito medyo palihim po natin ginagawa para wala akong masyadong kaguluhan. Okay, palihim pero hindi po lihim yan doon sa mga volunteers. Opo, may mga nakatalaga pong mga ihos na magsasagawa dito. Okay, sino ho ang mamumuno sa misa para sa mga volunteer? Hindi ko naalaman kung sino specifically yung pare, pero may mga naka-assign na pong pare na magsasagawa nito sa pangunguna po ng ating bagong itinalagang bishop ng Balanga, si Father James Escon. Okay. So hanggang January 9 ang imahe ng Black Nazarene. Anong oras po mag-uumpisa yung prosesyon sa January 9? Magmula sa Quirino Grandstand papunta ng Quiapo Church. Opo. Bago ho nung tinatawag nating traslasyon mula Grandstand, meron na tayong high mass ng alas 12 ng hating gabi. Matapos ho yan ay may mga kaunti po tayong programa at kadalasan ho sa madaling araw natin to isinasagawa bago ho sumilip ang araw. Wala hong definite time, Padre, sa oras ng paglabas ng andas ng Grandstand. Okay, ang definite po nito, 12 midnight, nagbinisa po ang Kardinal Jose Advincula at magkakaroon kayo ng programa. So after ng programa, saka na mag-i-start ang prosesyon. January 9 na po yun, talaga ng madaling araw. Ano ho? Opo. Ilang oras po ba ang nakikita ninyo na pag-usad ng prosesyon bago po ito makarating sa Quiapo Church? Nito nakarang taon, Padre, ang pinakamabilis na mga ituturing nating itinakbo ng andas. Sa buong pang 15 oras ang itinakbo nito. So, nagkaroon lang yan ng mga konting aberya at mas medyo nabawasan naman na ho ang mga deboto, pero may ilan pa rin yung nagsikap na sumampa sa harapan. Pero this time, mas na-design ho natin ang andas na wala na talaga makakasampa sa andas at hindi na magsisikap ang mga tao na sa malubong sa harapan. Baka ho sakaling mas bumilis pa tayo ng bahagya sa nakaraang taon. Okay. Ano po ba ang pagbabago ngayon o kakaiba doon sa una sa prosesyon, pangalawa doon sa disenyo ng andas para maintindihan din po ng taong bayan? Padre, before ho dun sa conduct at design ng andas, unahin ko po muna ang pinaka-importanting pagbabago sa pagdiriwang natin ng kapistahan ngayon. Una po rito, hindi na ho natin tinatawag ang poon na itim o Black Nazarene. Ang tawag na po natin dito ay Jesus Nazareno. So patulong na lang po, Padre, sa mga tagapakinig ninyo sa Radyo Veritas na makasanayan na sana natin na ang tawag dito ay Jesus Nazareno. Yun naman po talaga ang pangalan ng ating Panginoon, Jesus. Hindi naman po itim yung ating dinadakila o sinasamba rito, kundi ang ating Panginoong Jesus.
Pangalawa po, ang ating pong simbahan ay may bago na rin yung opisyal na pangalan. Ito ho ay Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. And bakit ito National Shrine? Dahil kakaibat niya ang pagiging National Shrine natin. Ang kapasyahan ng ating pong CBCP na ituring ang Enero 9 bilang kapistahan ng ating mahal na Senyor Jesus Nazareno na ipagdiriwang sa mga simbahan Katoliko sa buong kapuluan. And I'm sure, Padre, sa inyong pong simbahan dyan sa EDSA, sa Webes, Enero 9, magkakaroon tayo ng misa para sa pagdiriwang ng kapistahan ng ating mahal na Senyor. And inaasahan mo namin na mas marami hong mga deboto ang pipiliin na magsimba na lamang sana sa mga parokya kung saan sila napapabilang bilang pagdiriwang ng kapistahan ng Jesus Nazareno. Yun naman pong mga technical na pagbabago sa ating andas, meron na po itong sunroof, Padre. Para ho, kumbaga pumapasok ang araw kung may liwanag, papasok sa loob ng imahen. At nakikita na rin ng mga nandun sa taas ng kondominium, may mga nadadaanan na rin tayong kondominium dyan sa Quiapo. So pwede na nilang masilayan ng ating mga nasenyor sa ibabaw ng kanilang building. Nagkaroon din ho ito ng mga dagdag na ventilation and exhaust sa may gawing bubungan sa gilid upang makatulong sana na mabawasan yung moisture ng ating salamin. Yun lamang po ang mga mayor na pagbabago sa ating Okay. Yung pong ruta po nito, wala namang nabago. Wala po, Padre. It's the same. We will pass by 6 bridges, 18 roads and streets. Dadaan mo tayo ng 2 plaza. Meron mo tayong dumo sa simbahan ng San Sebastian sa ating makagawian ng Dungaw. Lahat po yan ay mangyayari. At pinapakiusap ko na rin po sa mga kapwa natin deboto na kung maaari ay huwag tumambay o maghantay sa mga tulay ng Ayala, Palangka, Arlegi, Carcer, Hidalgo at Quezon Bridge dahil hindi ho dinisign ang mga tulay na yan para magkaroon ng permanenteng bigat. No? Yan ho itawiran lamang. So pinapakiusap po namin sa mga iyo, sa mga mamamasan, sa mga namamalataya na kung pwede ay doon na lamang sa ibaba ng tulay mag-abang. Nito pong mga nagdaang prosesyon, may mga pagkakataon na nalihis yung kumbaga ay ruta. Ibig sabihin, sinadya talaga na idaan sa ganitong mga daan. Yun po ba ngayon ay hindi mangyayari? May iwasan po ba natin yan? At paano may iwasan? Yung mga dating paglihis ng ruta, by design ho talaga ginagawa natin yung pagbabago nung araw. No? Halimbawa, tulad doon nung araw pa sa MacArthur Bridge ang tumatawid, bago magkaroon ng pandemya sa Jones Bridge yan tumatawid. Yung paglipat ng Ayala Bridge ay dinetermine natin dahil sa nakita natin sa mga tulay, sa 4 na tulay ho na tumatawid ng Pasig River, mula ho dyan sa City Hall ng Maynila papuntang Quiapo. Yan pong Ayala Bridge ang pinaka masasabi na nating matibay at pinaka bagong na retrofit ng ating DPWH. So yung pong mga politicians daw, sabi dito may mga nag-i-encourage na wag naman pumapel. Narinig ko po sa press con. Ano po reaction niyo? Nagpapasalamat po tayo kay Chairman George Garcia ng COMELEC dahil he went out of his extra effort, no, para manawagan sa mga kumakandidato sa halalan na igalang ang ating pagdiriwang ng kapistahan. At wag nang sabihin na natin, wag nang udepal na maglagay ng mga tarpaulin, magpakain, mamigay ng t-shirt, o kaya yung magpakita sa ruta ng ating andas para malamang siya ay
biglang nagiging deboto. Nagpapasalamat po tayo sa COMELEC na tumulong para manawagan sa mga politiko na igalang ang ating pagdiriwang. Well, yung pamimigay po ng t-shirt sa pagkain, hindi po ba maganda din naman ito dahil gusto mong tulungan yung mga... Opo, Padre, ginagawa naman po talaga yan na namimigay ng damit at saka ng pagkain. Pero sana, wag na yung may nakalagay na pangalan ng mga politiko. Yung t-shirt at pagkain, ibigay na lamang nila ng bukal sa kanilang kalooban at wag nang lagyan ng kanilang mga pangalan o pangunahan pa nila personally yung pamimigay dahil kapag may politiko, nagkukos pa yan ng commotion, Padre. Veritasan. From Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web, through broadcast and social media. Veritas 846 Kapanali, 55 years of Catholic broadcasting. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig ang ating Philippine Standard Time, alas 11:31 ng umaga. Kapanalig, narito ang ilang paalala sa pakikibahagi ng on-air and online healing masses sa Veritas tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng hating gabi. Maghanda ng isang munting altar at maaaring lagyan ng krusipiho at nakasimbing kandila. Magsuot ng kaaya-ayang damit katulad ng isinusuot kapag dumadalo sa pangkaraniwang misa. Panatilihin ang katahimikan at sumabay sa mga pag-awit at pagtugon sa mga bahagi ng misa. Iwasan ang mga bagay na makakasagabal habang nakikisa sa banal na Eukaristiya. Maaaring tumayo o umupo sa pakikibahagi ng Eukaristiya maliban na lamang sa mga may karamdaman. Sa bahagi ng komunyon, hinihikayat ang lahat na nasalin ng Act of Spiritual Communion bilang pagtanggap ng banal na komunyon. Kapanalig, ating ihanda ang sarili sa pakikiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan. Healing Mass sa Veritas. Abangan! Lord Jesus, send us your Spirit, renew the face of the earth. Come, Lord Jesus, send us your Spirit, renew the face of the earth. Veritasan. Okay, kausap po natin dito si Mr. Alex Irasvia, ang Technical Advisor ng Nazareno 2025. At kanina po, bago naputol yung ating pong internet connection, nagpaalala po yung chairman ng COMELEC na wag na daw na umepal pa yung mga kandidato. Mga kakandidato tatakbo ngayon sa halalan 2025. At nabanggit ni Alex na namimigay daw ng pagkain, namimigay ng mga t-shirt, iwasan na yung ganon. At wag maging parang deboto ngayon lang pong malapit na ang eleksyon. Pero yung pagbibigay po ng pagkain, di ba, makakatulong din naman yon sa mga kababayan po natin na andyan dyan na po sa luneta ng ating gabi at madaling araw pa lang, umuusad na yung prosesyon, aabutin ng tanghali. Hindi po ba natin wini-welcome po yung pong pagbibigay ng pagkain sa kanila? Opo, Father, nung natutuloy tayo, yun po yung pinaliliwanag ko na okay naman pong magbigay ng pagkain at ng damit, ng tubig. Basta wag nang lagyan ng pangalan ng mga politiko. Yung iba ho kasi may nakalagay na donated by Juan de la Cruz. Tanggalin na sana natin yung mga yun, no? Kumbaga, gawin natin ang pagtulong o ang pagbigay ng pagkain sa ating mga kapatid ng bukal
sa ating kalooban at hindi natin ginagawa in age of election. So sana gawin natin yan ng natural. Hindi siguro kinakailangan sila pa mismo ang mamigay dahil nagkokoso ng commotion kapag may mga politiko nandyan sa ruta ng ating posisyon. May paliwanag ho ba si COMELEC Chair mo na ito ay election offense o violation na po ng election laws? Actually, hindi na siya pa talaga, sa paliwanag ni Chairman George, hindi talaga siya pa electoral violation. That's why he made the personal appeal to all politicians na irespeto ang ating pagdiriwang at huwag i-politicize. No? He went out of his way para manawagan para rito. No? And inaaral niya kung ano ang pwedeng maging sanksyon sa mga politiko na gumagawa ng ganitong gawain. Kasi hindi lang naman ito sa kapistahan ng ating mahal na senyor. May piyesta po ng Santo Niño, meron ng sinulog, merong kung ano-ano po pong mga festivals na minsan ay nagagamit po ng mga politiko. So, nakikiisa po si Chairman George Garcia na huwag i-politicize ang mga religious festivities. Pero kung dumalo po, halimbawa, sumabay sa posisyon, nagmisa, welcome naman po sila, ano? Opo. Kung ginagawa nila yan ng nakagawian ng ginagawa nila, marami tayo siya. Tulad doon ng araw, si Kabayan Noli de Castro, bago pa siya naging vice-presidente, ginagawa na yan. Hindi naman natin siyempre para pigilan dahil siya ay politiko nung araw nung siya naging vice-presidente. Hindi pa pigilan natin ang ating kapatid na nagdedebosyon sa ating mahal na senyor. Marami naman po na mga politiko na ginagawa yan ng kusa, no? Nang hindi kumbaga humihingi ng atensyon. Meron mo tayong palagi na nakikita ko na nandiyan nung araw si Congressman Erwin Tulfo, yun talaga kung mamamasan din yan. Hindi naman para pigilan natin silang humawak ng lubid o kaya sumalya. Nakakatuwa nga kayo ba ngayon pagka nandyan sa ating posisyon, kagaya nila Kabayan. Pagkala mo, mga ordinaryong mga tao lang ngayon, nakikipag-salyahan din po sa mga tao. Okay, so ano pa ho ba ang paalaala po ninyo bago po natin iikat itong ating interview sa taong bayan na pupunta ho dyan last minute para reminders. Nakikiusap po kami sa lahat ng ating mga kapwa deboto, sa mga nananampalataya sa ating mahal na senyor, na sana po ay isabuhay natin ang tema ng ating pagdiriwang na mas mabuti ang paghahandog, no, at pagsunod, no, mas mabuti ang pagsunod sa ating mga tagubilin, sa ating mga alituntunang pinapatupad ng simbahan, na sana ay maging bahagi tayo ng pagsasaayos ng ating kapistahan, na maging banal, ligtas at maayos, at huwag tayo maging bahagi ng problema o suliranin sa ating pagdiriwang. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat din sa iyo, Alex. At harinawa itong gagawin na pagdiriwang ng piyesta ng Jesus Nazareno ay maging matagumpay at lalong pumukaw pa sa pananampalataya ng mga Pilipino. Pagbabalik po ang Veritasan. Veritasan. Ang Poong Jesus Nazareno. Padre Jesus Nazareno, Ang
Ang traslasyon ng Poong Jesus Nazareno ay tradisyong nagsisimula sa Quirino Grandstand o Luneta hanggang sa makarating sa simbahan ng Quiapo. Ang pinakamahabang oras na naitala sa kasaysayan ng traslasyon ay tumagal ng 22 oras noong taong 2012. Pansamantala namang itinigil ito noong 2021 hanggang 2023 dahil sa banta ng COVID-19. Ang orihinal na katawan ng imahen ng Poong Jesus Nazareno ay inilalabas lamang tuwing traslasyon o ika-9 ng Enero. Ang orihinal na ulo ng imahe ng poon ang siya namang nakikita ngayon sa altar sa simbahan ng Quiapo. Ang pahalik ay tradisyon naman para sa mga deboto kung saan pipila ang mga ito upang mahawakan at mahalikan ang imahen. Kadalas ay ginagawa ang pahalik sa Quirino Grandstand sa panahon ng traslasyon. Ang Poong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Veritasan. Alam niyo mga kapanagig, ito pong piyesta ng Poong Nazareno ay isa sa pinaka well-attended na piyesta dito po sa Pilipinas. At andyan din po yung piyesta ng Santo Niño. Pero dito po sa Manila, no, talagang milyon-milyon ang dumadalo ho dito. Kaya nga laging andyan dyan yung usapin na fanaticism na ba? Parang sumusobra naman yata yung religious fervor ng mga Pilipino kapag piyesta na ng Jesus Nazareno. January 9 po, katulad ng binanggit kanina, hindi na lang Quiapo ang magdiriwang nito, kundi buong Pilipinas. Ang mga simbahan po sa buong Pilipinas, piyesta po ng Poong Nazareno ang January 9. Kaya yung inaasahan nila ng organizers, yung pong mga deboto, hindi nadadagsa ng Quiapo. Doon na lang po sila magfo-focus sa mga pagdiriwang sa kanilang parokya. Well, alam ninyo, sa aking pakikipag-usap sa ilang mga deboto, iba pa rin daw kapag andun sila sa Quiapo dahil panata na ho nila to. At yung panata, ayaw ho nila na mapuputol. Tuloy-tuloy, taon-taon, ginagawa nila ang pagpupunta po sa Quiapo. So more than the celebration, I think, of the feast. Kasi sa mga simbahan ngayon, meron ng piyesta din yung panata nila na makapunta nga po ng Quiapo at mahalikan yung imahen ng Nazareno, mahawakan yan, yun po talaga ang hinahabol yata ng ilan sa mga deboto. Patuloy naman po nagkakatikais ang simbahan na mahalaga naman dito yung nagdadasal ka sa Diyos, may pananampalataya ka sa Diyos, naniniwala at nagtitiwala ka talaga sa Kanya, at hindi naman kinakailangan pa na dapat pumunta ka ng ganitong simbahan. Taon-taon dapat tuparin mo yung panata mo na yan dahil kapag hindi mo natupad dyan, hindi ka natutulungan ng Panginoon. Palagay ko, hindi naman po ganun ang Diyos. Na kapag hindi mo natupad yung panata mo, hindi ka natutulungan ng Diyos. Ang usual na sinasabi mo namin dito, alam naman ng Diyos ang pangailangan mo, at ang Diyos din ang magkakalob sa iyo kung ano man ang nararapat at makakatulong sa iyo. At kung kailan man yan, ang Diyos ang magdedetermina. So minsan po, totoo kailangan natin gumawa ng mga hakbang para siguro mapagtuunan tayo ng pansin ng Diyos. Siguro maibulalas natin sa Diyos yung mga hinaing po natin sa buhay. Pero yung graciousness ng Panginoon, ibig sabihin, initiative ng Diyos yan magagaling sa Kanya. Bibigay niya yan. So, siya naman ang magdidikta, siya naman ang magdidesisyon. Hindi po natin tinatanggal dito yung religious fervor, hindi natin tinatanggal dito yung hindi na kayo magsimba. Hindi po namin sinasabi sa inyo yun. Ang ano lang mo namin ay tone down natin ng konti. Alam yung kalmado na pagpapanata at pagdedebosyon. Dahil kapag kalmado tayo, ay doon natin mas naiintindihan na mahal tayo ng Diyos. Yung Diyos naman magkakaloob yan.
sa panahon na gusto niyang ipagkaloob na sa atin. Kaya nga pinaghihintay din tayo, di ba? Nang kung kailan man ang Diyos ay gagalaw, hindi naman yung tipong pumunta ka ng Quiapo ngayon, o nagsimba ka ngayon, ora-orada. Well, thanks be to God kung mayroong mga tao na ora-orada, nakakatanggap ka ng biyaya. Pero yung iba naman talaga naghihintay. So yung patience ay mahalaga sa mga deboto, sa mga pilgrim, sa mga Katoliko. Patience is a virtue. At yung patience na yun ang nagbibigay sa atin ng kakayahan na maghintay, at hindi lamang basta maghintay, kundi ando dun yung optimism, ando dun yung hope habang naghihintay. Meron po kasing naghihintay na nababagot, meron naghihintay na nanunumbat na bakit ang tagal at hindi binibigay. So hindi po yun ang attitude sa paghihintay. Ang tama po yata ang attitude dito, may sense of optimism ka, hopeful ka, but one day God will really give in to your request, that God is generous enough to recognize your needs, bibigay naman niya ng Diyos. So yung tipong religious fervor na bordering on fanaticism, kailangan kong mahawakan ng lubid, kailangan kong sumampa doon sa andas, kailangan kong maglakad ng walang sapin sa paa, walang tsinelas o ng sapatos, kasi hindi totoong sakripisyo yan. Talagay ko, i-rethink natin yung ganun mga practice. Hindi ko din po alam kung saan ang galing yan. Diba? Ang iba ko naniniwala na kapag nahawakan po nila yung lubid, kapag nakasampa po sila doon sa andas, ay matutulungan sila, mabibiyayaan sila kagad. Mayroong mangyayari talagang maganda sa kanila. Darating nga ho yung biyaya, ika nga. Pero alam ninyo, ako na lang, isang halimbawa. Nagdadasal din po ako at hindi naman po ako yung tipong nagpupunta dumadalo sa prosesyon yan sa Quiapo, humahawak po doon sa imahen at humahawak din doon sa lubid. Pero kapag nagdasal naman po ako, pinapakinggan naman ng Diyos, sinutulungan naman po ako. So, hindi naman ibig sabihin kasi na parang may gawin kang ganito, may gawin kang ganyan. Palagi ko, satisfaction mo na lang yun. At baka naman yung satisfaction na yun, hindi na satisfaction para sa Diyos. Lalong-lalo na kung halimbawa, nagkakasakitan na dyan. Okay. Palagi ko, hindi rin naman gugustuhin ng Diyos na makasakit ka ng kapwa mo dahil nakikipag-unahan ka. Tatapakan mo yung kapwa mo. Diba? Literally speaking, para makasakay ka dun sa andas. Palagi ko, the Lord would not want that. So, yung satisfaction na yun, nararamdaman mo, ikaw mismo. Pero we ask that question, is God satisfied with that? Is God pleased with that? Diba? Yun ang basic question natin na dapat na sagutin din. So if calmly, you can venerate, you can pray, much better. Hindi yung nagkakambak-mahog, nagmamadali, nakikipagpunahan. Baka hindi po yun ang tama na veneration natin. Baka hindi po ganun yung tama na, alam ninyo, na pagdedebosyon natin. So, we consider those things. Because if we continue doing our thing, and so many people are affected, and you yourself is getting affected, maybe the Lord will not be pleased with that. So, ilagay natin sa ganung konteksto. But anyway, ang mahalaga po dito ay ang simbahan may maganitong mga gawain para ipabatid sa atin that God is available, that God is present, that God is willing to, ready to journey with us, very compassionate, diba? And to suffer with us. Yun po ang magandang isaalang-alang po dito sa piyesta ng Poong Nazareno. But anyway, January 9 na po yan, pero kanina ay nabanggit na at least mga ilang araw pa ay dadali na po yung imahin ng Jesus Nazareno doon po sa Pilino Grandstand at magbibigil na po doon o may mga misa po doon. So, kayo po, ipagdasal po natin ng isa't isa patungkol po dito
sa ating pong pagdiriwang ng piyesta ng Jesus Nazareno. Meron ba tayong break, Kenneth? Sige, mag-break muna tayo kasi medyo nawalan tayo kanina ng internet connection. Okay, magbabalik po ang Veritasan. Veritasan. Buwan ng Enero ay Liver Cancer and Viral Hepatitis Awareness and Prevention Month. Ang liver cancer ay pangalawa sa mga nangungunang cancer killer ng mga Pilipino, habang ang viral hepatitis, lalo na ang hepatitis B, ay nakakaapekto sa milyong-milyong Pilipino bawat taon. Ang hepatitis B, ang pinakakaraniwang sanhi ng liver cancer sa bansa. Maaaring gamutin at maiiwasan ang karamdamang ito sa pamamagitan ng pag-iwas sa pag-inom ng alak, paninigarilyo, pananatiling aktibo at regular na pag-ehersisyo, pagkain ng masusustansya at pagpapabakuna laban sa hepatitis B. Protektahan ang ating atay laban sa banta ng mga virus at cancer. Isang paalala ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Tampok ang mga kwento ng kabataang nagpapamalas ng sipag, tapang at pag-asa. Mga kapanalig, handa na ba kayong marinig ang mga kwentong puno ng pag-asa, inspirasyon at talino ng kabataan? Ngayong January 2025, tuwing araw ng Sabado, samahan kami sa The Good Hour, hatid ng Falcon Campus Hour Season 12. The Good Hour. Oras ng kabataan, oras ng inspirasyon. Kita-kits mga kapanalig! Veritasan. Mga kapanalig, yung palatuntunan po natin ngayon ay inilaan natin sa mga religious activities. At palagay ko magandang opening salvo to para sa Veritasan dahil kailangan talaga natin ng intervention ng Diyos. May mga bagay ko sa buhay na alam niyo mahirap talaga nating magawa at may mga inaasam tayo na hindi po natin alam niyo nakukuha dahil nga limited din naman tayo bilang tao. Marami tayong mga concerns na hindi natin mabigyan ng solusyon, di ba? So palagay ko sa unang bungad po natin dito sa Veritasan, yan po ang gawin natin, yung divine intervention. So we call on the divine, we call on our God. Please help us, please help us. At lagi ko pong binabanggit din ito sa mga mensahe ko na yung paglalakbay natin, maganda na maramdaman talaga at maranasan natin yung presensya ng Diyos. Paano ba natin mararamdaman yan, mararanasan? Yung pag natatakot ka, nawawala yung takot dahil batid mo na andiyan naman ang Diyos kapiling mo yan, kasama mo yan. Di ba? At kapag halimbawa na medyo doubtful ka, bigla kang na-assure na, naku, kaya ng Diyos yan. Okay? Maaaring nagda-doubt ako sa kakayahan ko, nagda-doubt ako sa future ko, kaya ng Diyos yan. So, yung ganung thinking, yung ganung attitude, di ba? Yung ganung thought process, katulong po yun para at least yung survival natin ay assured din, di ba? Kasi madalas so na ang ilang mga concerns po natin talaga more on the spiritual na. Akala natin ay puro material, practical, financial. Totoo naman, may mga pangangailangan po tayong gano'n. Pero yung sinasabi ko sa inyo, spiritual na pala dahil sa kakaisip natin ng financial matters, alam mo yon, kakawori natin sa mga material at practical na pangailangan, nakakaligtaan tuloy natin, hindi tayo nakaka-focus dun sa Diyos. So sometimes we need to be reminded that there is that God, there is a God. So that God is there for us. So we need Him in our life, di ba? Kaya yung ganito pong mga paalaala, talaga yun ang practical. Kasi kahit nasabihin namin siya na magtrabaho ka, wala namang trabaho,
Sabihin namin sa na dapat maging masipag ka, kumayod ka. Pero kung yung environment mo na binagbibigay siya ng opportunities para at least kumita ka nga, di ba? Wala din. Minsan yung ganitong mga bagay na out of our control, let God control them for us. Yeah. So yun po yung maganda dito na isaalang-alang natin. There is that God, we have a God, and let God help us along the way. God who is not blind, God who knows who we are, what we need. So let Him do things for us. Hindi ko naman po, huwag namang extreme ang pananaw ninyo. Siyempre, doon pa rin yung pagsusumikap, doon pa rin naman yung pagkilos natin. So because God will help us along the way. Minsan yung mga pagkilos natin, hindi man natin makuha kagad, yun din ang nagiging opportunity, parang opening, para yung Diyos naman ay kumilos para sa atin. Sometimes, blessings come in unexpected time. Yung mga panahon na parang hindi mo na inaasahan, pero ayun, dumating bigla. Ayun, nabiyayaan ka. Ayun ang maganda. Ayun ang maganda. So let this Veritas be a reminder for us, that in our journey, so we need to seek God. We need to be with God. Don't forget that. Don't forget God in your life. At sabi nga po lagi ko napapakinggan ng mga mensahe nitong Christmas season, God is with us. God is with us. So we hold on to that. God is with us. Hindi lang po yan na pangungumbinsi. Pero that's the truth. That's the fact. God is with us. At ito pong piyesta ng Jesus Nazareno ay mahalagang paalaala sa ating lahat. That God is present, God journeys with us, and God suffers with us. Okay. So yun po ang opening salvo ng Veritasan for 2025. So bukas po ay araw ng linggo, kaya magsimba na naman po tayo. Ayan, maganda na naman yan na kumbaga paalaala, you should be with God. Okay? It is a Sunday. Sama-sama, pamilya, magdasal po tayo. And then, paulit-ulit ko po, nababanggitin din ang paanyaya dito po sa EDSA Shrine. Bukas din po, opening ng Jubilee Church. Dedicated po ito sa armed forces, PNP, government workers or politicians, and then security personnel. Sana po ay makadalo din po kayo bukas. 11:30 po ang opening rites, and then 12 noon naman po yung misa. So, Happy New Year po sa inyong lahat. Hindi pa tapos ang Christmas season. Magtatapos po ito sa January 12 on the feast of the baptism of the Lord. Okay? Happy New Year ulit. Sumainyo ang katotohanan. Veritasan. Ang Poong Jesus Nazareno. Good afternoon, brothers and sisters. Welcome to our celebration of the Holy Sacrifice of the Mass. Today is Saturday before Epiphany. Our presider is Reverend Father Jerome Siciliano, Rector of the EDSA Shrine. Please stand.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. You were sent to hit the contrite of heart. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to life everlasting. Amen. Let us pray. Almighty, ever-living God, who were pleased to shine forth with new light through the coming of your only begotten Son, grant, we pray, that just as he was pleased to share our bodily form through the childbearing of the Virgin Mary, so we too may one day merit to become companions in his kingdom of grace, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. A reading from the first letter of St. John. Children, let no one deceive you. The person who acts in righteousness is righteous, just as he is righteous. Whoever sins belongs to the devil, because the devil has sinned from the beginning. Indeed, the Son of God was revealed to destroy the works of the devil. No one who is begotten by God commits sin, because God's seed remains in him. He cannot sin because he is begotten by God. In this way, the children of God and the children of the devil are made plain. No one who fails to act in righteousness belongs to God, nor anyone who does not love his brother. The word of the Lord. Thanks be to God. All the ends of the earth have seen the saving power of God. All the ends of the earth have seen the saving power of God. Sing to the Lord a new song, for he has done wondrous deeds. His right hand has won victory for him, his holy arm. All the ends of the earth have seen the saving power of God. Let the sea and what fills it resound, the world and those who dwell in it. Let the rivers clap their hands, the mountains shout with them for joy before the Lord. All the ends of the earth have seen the saving power of God. The Lord comes, he comes to rule the earth. He will rule the world with justice and the peoples with equity. All the ends of the earth have seen the saving power of God. In the past, God spoke to our ancestors through the prophets. In these last days, he has spoken to us through the Son. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. John was standing with two of his disciples, and as he watched Jesus walk by, he said, "Behold the Lamb of God." The two disciples heard what he said and followed Jesus. Jesus turned and saw them following him and said to them, "What are you looking for?" They said to him, "Rabbi," which translated means teacher, "where are you staying?" He said to them, "Come and you will see."
So they went and saw where he was staying, and they stayed with him that day. It was about 4 in the afternoon. Andrew, the brother of Simon Peter, was one of the two who heard John and followed Jesus. He first found his own brother Simon and told him, "We have found the Messiah," which is translated Christ. Then he brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, "You are Simon, the son of John. You will be called Cephas," which is translated Peter. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Kanina po sa aking radio program, isa sa mga napag-usapan po namin ay yung pagdiriwang ng piyesta ng Poong Nazareno. Marami po sila na ginawang clarification. Una po, hindi na tinatawag na Black Nazarene. Ang tawag na po talaga nila ay Jesus the Nazarene o Jesus Nazareno. Kasi po, tama naman dahil ang Panginoong Hesukristo naman ay hindi naman talaga tinatawag na may qualifying word na black. So, Jesus of Nazarene. Okay? Kaya, yun po ang unang-unang pagbabago. Kapag tayo po ay magdadasal at kapag tayo ay magdiriwang ng piyesta sa January 9, it's the feast of Jesus Nazareno, not anymore the Black Nazarene. Pangalawa po, na binanggit po doon ng isa sa mga organizers na wag na daw po tayo na dumalo doon sa Quiapo dahil ang pagdiriwang naman po ngayon ng Feast of Jesus the Nazarene ay all over the Philippines. So, ibig sabihin, hindi na lang po ang Quiapo Church ang magdiriwang ng piyesta ng Jesus Nazareno, kundi lahat po ng mga simbahan sa buong Pilipinas, ito po ay itinuturing ng piyesta. Dahil po yan sa naging desisyon ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines last year. Ganito din po, panahon ng January po yata yun, if I am not mistaken, na ideklara yung January 9 bilang universal feast dito sa buong Pilipinas ng Jesus the Nazarene. Okay, so kayo po ay inaanyayahan ko din na dumalo po dito sa pagdiriwang ng piyesta na yan sa EDSA Shrine mismo. Alam ko yung iba sa inyo ay namamanata at nagdanais na pumunta pa ho doon sa Quiapo. Dahil yung panata, ayon sa inyong paniniwala, ay hindi dapat yan napuputol. So kaya, it is not anymore about the feast, but it's about the panata na hindi dapat maputol. Kaya dapat pumunta doon po sa Quiapo. Pero ang paliwanag naman ho namin dito, well, yung mga panata naman na yan, ay hindi naman ibig sabihin, yan na ang susi ninyo para ang Diyos ay magkaloob sa inyo ng inyong mga kahilingan o ng mga hinihingi ninyo sa Kanya. The Lord is not going to give us because of our panata. The Lord is not also going to help us because we are righteous. Alam ninyo, kahit hindi naman ho righteous, kahit pa nga makasalanan, ito naman, sila naman ay binibiyayaan din ng Diyos. Kung naaalala po ninyo, meron pong mga tax collectors, for example. Ito ay kilalang public sinners, pero hindi po sila ni-reject o dininay ng Diyos. Actually, yung nagre-reject sa kanila ay yung mga tao na nakakakilala na sila ay public sinners. You remember Zacchaeus, you remember Matthew, public sinners ang mga taong yan, kaya iniit sa pwera ng mga Israelita, ng mga Hudyo. But then, Jesus would dine with them. Jesus would go to their house. Jesus would commune with them. And what does that imply? So, ibig sabihin, kahit na ganitong uri ng tao ka, okay? Hindi ka pwedeng i-reject ng Diyos. So, kahit na ho tayo ay hindi naman perpekto, dahil wala naman perpektong tao talaga, kahit na ho tayo ay punong-puno pa rin ng pagkakasala, when the Lord becomes merciful to us, and then He will grant our requests. Hindi naman po yan masamang teolohiya. Actually, yan po yung tamang teolohiya because we focus on who the Lord is, and the Lord is generous, the Lord is compassionate, the Lord is forgiving, the Lord is kind, the Lord is omniscient. So yun po ang focus natin more than our own incapacities, more than our own imperfections. Kasi kung halimbawa, tumitingin lang ang Diyos sa perfection ng tao, ay naku, wala tayong mahihita, wala tayong makukuha.
Dahil hindi tayo magiging karapat-dapat. Yun po ang tamang teolohiya, ha? Tatandaan natin. It's not about us. It's not about what we do. It's not about the condition of our life. But it is about the Lord who is merciful and just. Okay? Pero yun nga lang, kahit na ganito po yung teolohiya natin, hindi naman ibig sabihin, mananatili na lamang tayong ganito. That we will continue to be sinful, we will continue to be mired in sinful situations, we will continue to be lax in our Christian life. Hindi po ganon. Kung maiintindihan nyo rin, ay yung dynamics between Jesus and those so-called public sinners, si Zacchaeus, si Mateo, ano bang ginawa nila? They were converted. Because of their encounter with Jesus, there was conversion that happened. Yun din po ang hinihiling sa atin. Hindi naman porket sinabi pala na, bibiyayaan naman pala tayo ng Diyos kahit ganito yung kondisyon natin sa buhay, manatili na lang tayong ganito. No. It is because of God's compassion, God's generosity, na maaari tayong magbago sa buhay. Yun ang hinihiling din ng Diyos, that we return to His fold. We return to Him and embrace Him once more. Okay. Ngayon, tingnan din natin, dito po sa gospel na napakinggan ninyo. Hindi po ito kwento lang ng conversion story. Hindi po ito kwento lang ng may mga nagnanais na makita si Jesus. Palagay ko ito yung kwento ng pagnanais nila na maging alagad ni Jesus. Nakita nila si Jesus, gusto naming sumunod sa iyo. Saan ka ba nakatira? And look at the uncertainty. Hindi nga nila alam kung saan nakatira. Di nga nila alam kung anong kondisyon ng buhay ni Jesus. But these people wanted to follow Jesus. And what does that mean? Itong mga taong ito, nakaka-recognize na, okay, forget about the uncertain future. We are going to follow you and we may not even know what's in store for you. But then we are decided to follow you. Ano yung blind faith? Ano yung parang leap of faith? Bahala na. Tama, bahala na. Pero may dagdag tayo dyan ng mga Pilipino. Anong dagdag natin dyan? Bahala na ang Diyos. Tama ba? Yung sabi natin yan, Well, on our part, the future may be uncertain because we do not control it. And even if we say, may diskarte din ako, o meron din ako magagawa, o kakayanin ko yan. But sometimes, things get out of hand. Alam natin yan. Even if we prepare for it. Because there may be some circumstances, things that are not under our control. Kaya ayun, anumang paghahanda, anumang gusto natin, pumapalpak pa rin. Kaya, ang sinasabi natin, bahala na ang Diyos. Kaya palagay ko din, itong condition o nangyari dito sa gospel, bahala na ang Diyos. Where do you stay? Come and see. Tingnan ninyo. Para malaman ninyo kung ano bang gusto nyong sundin. Malaman ninyo kung anong pinapalo ninyo. Come and see. And then of course, kung ipagpapatuloy natin yung kwento, doon nila na-discover, sabi ni Jesus, if you want to follow me, take up your cross. If you want to follow me, foxes have a dens, but the Son of Man doesn't even have a room to lay his head on. Diba? Uncertainty, but bahala na nga ang Diyos. So, ganun pa man, ito palagay ko ay isang napakagandang paanyaya at reminder sa atin. Yes, we can do so many things. Yes, the future can be uncertain. Pero ando doon yung component ng Diyos. The God element, the divine intervention, bahala na ang Diyos. But again, I'd like to warn you, it doesn't mean we don't do anything anymore. Pero may mga bagay na ang Diyos ang makakagawa. Bahala na ang Diyos. So here, the disciples of Jesus indeed went with Him and followed Him. Bahala na ang Diyos sa kanila. Did they regret it? I don't think so. Because if you happen to look or read about the story of these apostles, walang regret sa kanila. In fact, kung meron mang regret, nung tinabla nila at tinalikuran si Jesus. When Christ was on the cross, I think that's the time that they feel that regret. Dahil tinraidor nila si Jesus. But after that, during the resurrection, what did the apostles do? They recommitted themselves to following Jesus. So dahil batid nila
bahala na nga ang Diyos. Nasa Diyos ang lahat. Nasa Kanyang biyaya. My dear friends, brothers and sisters, today the church invites you. Go to Jesus. Follow Jesus. Bahala na ang Diyos sa ating lahat. Amen. When John the Baptist pointed to Jesus as the Lamb of God, Andrew and another disciple started to follow Jesus. Let us pray for the courage to follow the Lord and for perseverance to remain with Him in good times and in bad. Lord, let us remain in You. Lord, let us remain in you. In our search for meaning and direction in life, may we find in the Lord Jesus what we are truly looking for. We pray. Lord, let us remain in You. May we be like Andrew, who, after following the Lord Jesus, brought Peter to Him. We pray. Lord, let us remain in You. May those who refuse to follow the Lord for fear of losing all may realize that nothing will content those who do not content the Lord. We pray. Lord, let us remain in You. May we act in righteousness and love of our brothers and sisters to show that we are children of God and we belong to Him. We pray. Lord, let us remain in You. May the Lord embrace all those whose hearts today overflow with grief, unanswered questions, and sense of loss. May He hold them close through the coming days. We pray. Lord, let us remain in You. Let us pray in silence for our personal intentions. Let us also include in our prayers all the intentions offered in this Mass. We pray. Lord, let us remain in you. Lord God, to remain in Your presence is our heart's desire. Do not let our frailty and our sins ever separate us from You. We ask this through Christ our Lord. Amen. Pray, sisters and brothers, that my sacrifice and yours be made acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. O God, who give us the gift of true prayer and of peace, graciously grant that through this offering we may do fitting homage to Your divine majesty, and by partaking of the sacred mystery, we may be faithfully united in mind and heart through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give You thanks
Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord, for through Him, the holy exchange that restores our life, has shone forth today in splendor, when our frailty is assumed by your word. Not only does human mortality receive an ending honor, but by this wondrous union, we too are made eternal. And so in company with the choirs of angels, we praise you, and with joy we proclaim. Holy, holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At that time he was betrayed and entered willingly into his passion. He took bread and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Jose, our Bishop, and all the clergy. Remember your servants, Jean and Antonio, whom you have called from this world to yourself. Grant that they who were united with your Son in a death like his may also be one with him in his resurrection. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy, especially Christina, Leslie, Elsie, Joselino, Wilma Anita, Rafael Nicolas Amando, Raul de Novo, Mercia Erlinda, Constancia Asuncion, and all the poor souls in purgatory. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil.
Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity, in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be always with you. And with your spirit. We share now with one another the peace of Christ. Peace be with you all. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Happy are we who are invited in this meal. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen.
Let us pray. May your people, O Lord, whom you guide and sustain in many ways, experience both now and in the future the remedies which you bestow, that with the needed solace of things that pass away, they may strive with ever deepened trust for things eternal. Through Christ our Lord. Amen. Please kneel for the prayer for peace. Lord Jesus, we come to you in our need. Create in us an awareness of the massive forces of conflict that threaten our world today, and grant us a sense of urgency to activate the forces of goodness, of justice, of love, and of peace. Where there is armed conflict, let us stretch out our arms to our brothers and sisters. Where there is abundance, let there be simple lifestyle and sharing. Where there is poverty, let there be dignified living and constant striving for just structures. Where there is selfish ambition, let there be humble service. Where there is injustice, let there be atonement. Where there is despair, let there be hope in the good news. Where there are wounds of division, let there be unity and wholeness. Help us to be committed to the building of your kingdom, not seeking to be cared for, but to care, not expecting to be served, but to place ourselves in the service of others, not aspiring to be materially secure, but to place our security in your love. Teach us your spirit, for it is only in loving imitation of you, Lord, that we can discover the healing springs of life that will bring about new birth to our earth and hope for the world. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. please be seated for the announcements. The veil of Manapelo, bearing the holy face of Jesus, was enthroned permanently in the shrine. We invite you to come, venerate, and receive God's abundant blessing while praying reverently in front of His holy face. It is with joy that we announce to you the choice of Edsa Shrine as one of the Jubilee churches in the Archdiocese of Manila, dedicated for the armed forces, police and security personnel, and government officials and workers. As a Jubilee Church, it was given the privilege of granting plenary indulgence to the above-mentioned sectors if they visit and participate in the liturgical activities of the shrine. Opening of our Jubilee Church will be tomorrow, January 5, during the 12 noon Mass. For details, please check the Edsa Shrine Facebook page. Regarding the opening of our Jubilee Church tomorrow, some people were asking whether it is only for the personnels or sectors mentioned that can they attend the Mass? Of course, the Mass is for everyone. But then as a Jubilee Church, this is dedicated to the sectors mentioned in the announcement. And what does that mean? Kayo po, kung saan kayo nabibilang na sector, there's also a church that is dedicated for you. Okay? I-search nyo na lang po yan. Halimbawa, may nakita ko dito mga kabataan. Okay? A Jubilee Church for the youth will be San Felipe Neri Parish, dyan po sa Mandaluyong. Nakikita ko rin dito mga elderly. Okay, marami ang elderly. Outnumbered yung kabataan. Ang Jubilee Church po ninyo ay Shrine of Our Lady of Loreto sa Sampaloc. So may kanya-kanya po na sector. Now, you can go there and visit all these Jubilee churches, but it doesn't mean that dahil hindi dedicated sa inyo, etong EDSA Shrine, hindi na kayo pupunta dito. Ang mahalaga po dito yung pagdadasal, mahalaga dito yung pagsamba sa Diyos, pasasalamat sa Diyos, and then kung gusto niyo ng plenary indulgence, doon po kayo sa Jubilee Church dedicated para sa inyo. Klarado ho ba? Okay, for tomorrow, you are all invited. You are all invited. The opening rites tomorrow is not exclusive for the sectors mentioned in the announcement. The opening rites, of course, together with the Mass, they are actually for all of us. Kaya dapat andi dito din po kayo bukas. The opening rites will start at 11:30 in the morning, doon po sa hallowed ground or holy ground. That's in front of Ortigas and then EDSA avenues. At pagkatapos po niya, we will process patungo po dito sa baptistry
And then after the baptistry, we will go there inside the church and then start with the Mass. Okay, so yun po ang magiging process. So sana andito din po kayo, 11:30 in the morning tomorrow. The Lord be with you. And with your spirit. May the Almighty and loving God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Muli po man, salamat kay Reverend Father Jerome Siciliano sa kanyang pangunguna sa ating Healing Mass sa